Pirmahan mo na yan, Yumi. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin pa kita palabas ng pinto. Ang mga salitang iyon ni Kenichi ay tila malalamig na patak ng ulan sa gitna ng isang gabing walang buwan. Hindi ito sigaw. Hindi ito galit. Mas masakit ito dahil binigkas ito sa tono ng isang taong naguutos lamang ng ulam sa hapagkainan. Walang pakiramdam, walang pag-aalinlangan, at higit sa lahat, walang pagmamahal. Nanigas ang mga daliri ni Yumi sa hawak niyang ballpen. Ang puting papel ng divorce paper sa harap niya ay tila naging isang malawak at maputlang libingan ng 10 taon niyang pagsisilbi, pagtitiis, at pananahimik. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso, hindi bilang isang tanda ng buhay, kundi bilang isang mabigat na martilyo na dahan-dahang dinudurog ang kanyang dibdib mula sa loob. Tuyot ang kanyang lalamunan, at ang bawat hininga ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Sa loob ng 10 taon, ito ang tinig na nagpatulog sa kanya sa gabi. Ang tinig na ipinangako sa kanya sa harap ng altar na magiging katuwang niya sa hirap at ginhawa. Ngunit ngayon, ang tinig ding iyon ang humahatol sa kanya ng kamatayan habang siya ay humihinga pa. Bakit? Saan siya nagkulang? Ibinigay niya ang lahat. Ang kanyang kabataan, ang kanyang pangarap, at ang bawat patak ng kanyang pawis para sa pamilyang ito. Ngunit sa huli, ang halaga niya ay kasintalas lamang ng dulo ng panulat na hinihintay silang pumirma. Ano ba, Yumi? Ang bagal mo naman. Pati ba naman sa pagpirma, kailangan pa kaming maghintay? Napakawalang silbi mo talaga kahit kailan. Ang boses ni Doña Consolacion ay bumasag sa katahimikan ng malawak na dining room. Nakaupo ang matanda sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mga brilyanteng hikaw ay kumikinang sa ilalim ng chandelier, tila nanunuya sa madilim na kalagayan ni Yumi. Ang pagtunog ng kanyang kubyertos laban sa mamahaling porselana ay tila mga latay sa likod ni Yumi. Mommy, relax lang. Alam mo namang mabagal ang utak niyan. Sabi ni Kenichi habang nakatingin sa kanyang cellphone, ni hindi man lamang tinatapunan ng tingin ang asawang nasa harap niya. Mabagal? Sabihin mo, sadyang makapal lang ang muka. Akala mo naman kung sinong prinsesa kung makakapit sa pamilyang ito. Tandaan mo, Yumi, kinuha ka lang namin sa hirap. Dahil akala namin ay mabibigyan mo ang anak ko ng tagapagmana. Pero ano, 10 taon na, tuyok pa rin ang sinapupunan mo. Isang malaking pagkakamali ang pagpapakasal ni Kenichi sa isang katulad mo. Napapikit si Yumi ng mariin. Ang mga salita ng kanyang biyenan ay tila mga lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin siya ang nag-alaga sa matanda noong ito ay may sakit, na siya ang nagpapatakbo ng bahay na ito nang walang reklamo habang sila ay nagsasaya. Ngunit ang tanghing lumabas sa kanyang mga labi ay isang mahinang panghinginig. Isang marahas na tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig mula sa main entrance. Pumasok ang isang batang babae, si Nana, ang kanilang ampon na anak na 18 taong gulang na. Ngunit hindi siya mag-isa. Kasunod niya ang isang babaeng tila nasa 20 anyos pa lamang. Maganda, maputi, at may suot na hapit na pulang damit. Dad! Lola! We're here! Masayang bati ni Nana. Lumapit siya kay Kenichi at humalik sa pisingin nito, bago bumaling kay Yumi nang may matalim at mapanghusgang tingin. Oh, andito pa palang yaya ng bahay? Akala ko ba aalis ka na ngayon? Nana, ako ang nanay mo, pabulong na sabi ni Yumi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit. Tumawa ng malakas si Nana, isang tunog na tila kutsilyong pumihi sa sugat ni Yumi. Nanay, please, Yumi. You're just someone Dad paid to take care of me. And besides, I finally found someone who fits the role better. Inakbayan ni Nana ang babaeng kasama niya. Meet Clara, my real choice for a mom. And soon,
the real queen of this house. Tumayo si Kenichi at sinalubong si Clara. Sa harap mismo ni Yumi, hinawakan ni Kenichi ang baywang ng batang babae at hinalikan ito sa noo. Ang halik na dati ay para lamang kay Yumi. Yumi, meet Clara, sabi ni Kenichi. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki na hindi kailanman narinig ni Yumi para sa sarili niya. And before you ask, yes, she's pregnant. 3 months. At kumpirmadong lalaki ang dala niya. Isang tunay na tanaka. Tila gumuho ang kisame ng mansion sa ibabaw ni Yumi. Ang hangin sa loob ng kwarto ay naging manipis. Tila binubunot ang huling lakas sa kanyang katawan. Tumingin si Clara kay Yumi. Isang miting mapang-api ang nakaguhit sa mga labi nito. Pasensya ka na ha? Sabi kasi ni Kenichi, hindi mo raw siya kayang bigyan ng kasiyahan. At ang masama pa, pati ang anak nyo, ayaw na rin sa'yo. Siguro sadyang hindi ka lang talaga para sa pamilyang ito. Sabi ni Clara sa malanding tono ng Taglish. Lalong uminit ang mga mata ni Yumi. Ngunit pinigilan niyang pumatak ang luha. Hindi sa harap nila. Hindi sa harap ng mga taong itinuring niyang mundo, ngunit itinuring siyang basura. Lumingon siya kay Nana, ang batang pinaliguan niya, binihisan at minahal ng higit pa sa sarili niya. Nana, pati ba ikaw? Tanong ni Yumi. Mommy Clara promised me a brand new car and a trip to Europe. Ikaw, ano bang binigay mo sa akin? Puro pangaral? Puro pagtitipid? You're so boring, Yumi. At least Clara knows how to live. Just sign the papers and go back to the province where you belong. Binitawan ni Yumi ang ballpen. Dinig ang pagtama nito sa mesa sa gitna ng katahimikan. Tumingin siya sa kanilang lahat, sa biya ng gahaman, sa anak na walang utang na loob, at sa asawang traidor. Sa gitna ng kanyang pagkadurog, isang kakaibang lamig ang nagsimulang mamuo sa kanyang puso. Isang uri ng katahimikan na hindi nila inaasahan. Dahan-dahang tumayo si Yumi. Ang kanyang likod ay tuwid. Kahit na ang bawat himaymay ng kanyang puso ay nagnanais ng sumuko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Kenichi. Gusto niyo talagang pirmahan ko ito ngayon? Tanong ni Yumi, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing lamig ng semento. Oo, at huwag kang hihingi ng kahit isang sentimo, sigaw ni Doña Consolacion. Lumapit si Yumi sa mesa. Hinawakan niya ang divorce papers. Ngunit sa halip na pirmahan, tiningnan niya ang petsa ng huling medical check-up ni Kenichi na nakasingit sa kanyang isipan. Isang sikretong matagal na niyang itinatago para protektahan ang dangal ng asawa. Kenichi, tawag ni Yumi sa mababang tono. Sigurado ka bang gusto mong ituloy ito? Sigurado ka bang ang batang dala ni Clara ay sayo? Sandayang natigilan si Kenichi, ngunit agad ding bumalik ang kanyang yabang. Of course, hindi siya katulad mo na baog. Clara is pure and she loves me. Ngumiti si Yumi. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, isang ngiting puno ng pait at lihim na tagumpay. Sige, pipirmahan ko ito. Pero tandaan niyo ang gabing ito. Dahil sa oras na lumabas ako sa pintong yan, hindi lang ang asawa mo ang mawawala sa'yo, Kenichi. Mawawala rin ang lahat ng akala mong pag-aari mo. Mabilis na nilagdaan ni Yumi ang papel. Bawat hagod ng panulat ay tila isang sumpa. Pagkatapos, binitiwan niya ang dokumento at nagsimulang maglakad palabas. Hoy! Saan ka pupunta? Wala ka pang dalang gamit! Sigaw ni Nana. Hindi lumingon si Yumi. Hindi ko kailangan ng kahit anong galing sa bahay na ito. Dahil sa katunayan, wala naman talagang sa inyo rito. Habang papalabas si Yumi sa malaking gate ng mansion, ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang dumampi sa kanyang balat. Hindi siya umiiyak. Ang mga patak sa kanyang mukha ay ang langit na nakikiramay sa kanyang paglaya. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at pinindot ang nag-iisang contact
na matagal na niyang hindi tinatawagan. Attorney Mateo, it's time. Freeze everything. Now. Sa loob ng mansion, masayang nagbubukas ng champagne si Kenichi at Clara. Hindi alam na sa bawat segundong lumilipas, ang kanilang maranyang mundo ay dahan-dahang naglalaho, kasabay ng paglayo ng babaeng itinuring nilang alipin. Sa labas ng gate ng mansion, ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Yumi. Ngunit ang lamig na nanunuot sa kanyang buto ay hindi nagmumula sa hanging dala ng habagat, kundi sa masiding pait ng kanyang mga gunita. 10 taon. 10 taon siyang naging bilanggo ng isang utang na loob na hindi naman siya ang nanghiram. Tila bumabalik sa kanyang isipan ang huling gabi bago pumanaw ang kanyang ama. Sa gitna ng amoy ng gamot at malungkot na tunog ng makinang nagpapanatili sa hininga nito, mahigpit na hinawakan ng kanyang ama ang kanyang kamay. Ang ama ni Yumi ay naging tapat na driver ng pamilya Tanaka sa loob ng 3 dekada. Sa kanyang huling sandali, ang tanging hiling nito ay ang masiguro ang kinabukasan ng kanyang kaisa-isang anak. "Huwag kang mag-alala, Mang Isko," wika noon ng matandang Tanaka, ang ama ni Kenichi. "Kami ang bahala kay Yumi. Ituturing namin siyang pamilya." Ang pangakom iyon ang naging tanikala ni Yumi. Akala niya noon ay isang pagpapala ang pakasalan si Kenichi, ang lalaking hinahangaan niya mula sa malayo. Hindi niya alam na ang kasalang iyon ay hindi pagtanggap sa kanya bilang pamilya, kundi isang transaksyon upang magkaroon ang mga Tanaka ng isang libreng katulong na may titulong asawa. Nabalik lamang ang diwa ni Yumi nang marinig niya ang malakas na pagpaharurot ng sasakyan mula sa loob ng garahe. Napilitan siyang tumabi sa gilid ng kalsada, ang kanyang mga sapatos ay lubog na sa putik. Ang bintana ng mamahaling SUV ay dahan-dahang bumaba, at doon ay sumilip ang mukha ni Nana. Ang batang binihisan ni Yumi ng pagmamahal sa loob ng mahabang panahon. "Oh, hindi ka pa rin ba nakakalayo? You look like a drowned rat, Yumi," sabi ni Nana habang may hawak na mamahaling kape. "I forgot to tell you, don't you ever call me again. Ayaw kong malaman ng mga friends ko na ang dating nanay ko ay isang pulubi na ngayon." Tiningnan ni Yumi ang mukha ng batang ito. Naalala niya noong 5 taong gulang pa lamang si Nana, noong nilalagnat ito ng mataas at ayaw siyang bitawan. Si Yumi ang nagpuyat. Si Yumi ang nagpunas ng malamig na tubig sa katawan nito. At si Yumi ang nanalangin sa bawat santo na iligtas ang bata. Sa mga oras na iyon, nasaan si Kenichi? Nasaan si Doña Consolacion? Wala. Sila ay nasa mga party, nagsasaya, habang iniwan ang lahat ng bigat ng pagiging magulang sa balikat ni Yumi. "Nana, pinalaki kita ng may respeto. Hindi ko akalain na ang batang tinuruan ko ng po at opo ay magiging ganito kabastos." Mahinang sabi ni Yumi, ang kanyang boses ay halos malunod sa ingay ng ulan. "Respeto? Respect is earned, and honestly, you earned nothing but my pity. You're a martyr, and in this world, martyrs are losers. Anyway, pupunta kami ni Mami Clara sa mall. She's buying me the designer bag you never gave me because you were too busy saving for the household. Bye, loser." Itinaas ni Nana ang bintana at mabilis na pinasibad ang sasakyan, nagsalsal ng maruming tubig mula sa kalsada patungo sa damit ni Yumi. Nanatiling nakatayo si Yumi, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang bawat patak ng putik sa kanyang damit ay tila simbolo ng bawat sakripisyong itinapon ng pamilyan iyon sa basura. Sa gitna ng kalsada, dahan-dahang binuksan ni Yumi ang kanyang maliit na pitaka. Doon ay nakatago ang isang lumang litrato, isang larawan nila ni Nana noong unang araw nito sa school. Sa likod ng larawan ay may sulat kamay ng bata. "I love you, Mommy Yumi." Pinagmasdan niya ito habang ang tinta ay dahan-dahang kumukupas dahil sa nababasa ng ulan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang utang na loob na ipinambubusabo sa kanya ni Doña Consolacion, ang katapatang ipinangako niya sa kanyang ama,
at ang pagmamahal na ibinuhos niya kay Nana, lahat ay tila mga bula na naglaho. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yumi ang isang uri ng kalayaang may kasamang hapdi. Wala na siyang utang. Binayaran na niya ang lahat sa pamamagitan ng 10 taon ng kanyang buhay na hindi na niya maibabalik. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang screen nito ay basag-basag, ngunit gumagana pa. Muling tumunog ang isang mensahe mula kay Attorney Mateo. Yumi, ang lahat ng property na nakapangalan sa'yo sa ilalim ng trust fund ng tatay mo ay secured na. Kenichi just tried to access the corporate account, but it's already frozen. He's panicking. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Yumi. Alam niya ang susunod na mangyayari. Sa bahay na yon, ang tanging bagay na tunay na mahalaga sa kanila ay ang pera at kapangyarihan. At hindi nila alam, ang lahat ng iyon ay nakasandal sa isang pundasyong matagal ng dahan-dahang binubunot ni Yumi. Naglakad siya patungo sa kanto, malayo sa mansion na dating ang itinuring na tahanan. Ngunit naging kulungan pala. Sa bawat hakbang, tila bumagaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Hindi ito ang sasakyan ng mga tanaka. Ito ay isang elegante at misteryosong sasakyan na tila kanina pa siya sinusundan. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang matangkad na lalaki na may hawak na payong ang bumaba. Si Attorney Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit may halong paghanga. Yumi, halika na. Hindi ka nararapat na manatili dito sa ilalim ng ulan. Wika ni Mateo habang pinapayungan siya. Tumingala si Yumi sa kanya. Mateo, sigurado ka ba? Kapag sumama ako sa'yo, wala na talagang balikan ito. Hindi mo na kailangan bumalik, Yumi. Dahil simula ngayon, sila ang magmamakaawa na balikan mo. Sagot ni Mateo sa seryosong tono. Pumasok si Yumi sa loob ng sasakyan. Habang umaandar ito palayo, tiningnan niya sa huling pagkakataon ang malaking mansion sa rearview mirror. Nakita niya ang anino ni Kenichi sa bintana, tila may kausap sa telepono, at galit na kumumpas ang mga kamay. Ngunit may isang bagay na nakita ni Yumi na nagpatigil sa kanyang puso. Sa gate ng mansion, nakita niya si Clara na nakatayo, hindi kasama si Kenichi, kundi may kausap na isang lalaking nakahood. Ang lalaking iyon ay ang mismong tao na nakita ni Yumi sa mga lumang litrato ni Doña Consolacion. Ang lalaking matagal nang itinuturing na patay ng pamilya Tanaka. Tay, patawad. Maling pinto ang ipinasok ko. At sa loob ng 10 taon, pilit kong kinukulayan ang pader ng isang bahay na kailanman ay hindi naging tahanan. Ang bulong na iyon ni Yumi ay naging kasing pait ng amoy ng lumang papel at alikabok sa loob ng maliit na opisina ni Attorney Mateo. Sa harap niya ay isang lumang kahon na gawa sa nara, ang tanging pamanang iniwan ng kanyang ama na hindi nagawang nakawin ng mga tanaka. Dito nakatago ang mga dokumentong kinalimutan na ng panahon, mga lihim na selyado ng katapatan ng isang driver na mas piniling manahimik kaysa manira ng danggal ng iba. Nabalik ang diwa ni Yumi nang marinig ang kaluskos ng paglapag ng baso ng mainit na tsaa sa kanyang tapat. Tumingala siya at nakita ang malungkot na ngiti ni Mateo. Ang lalaking ito ay hindi lamang abogado ng kanyang ama. Siya ang tanging saksi sa lahat ng luhang hindi nagawang itulo ni Yumi sa loob ng mansion. Yumi, sa loob ng maraming taon, tinanong kita kung bakit ka nananatili. Wika ni Mateo habang dahan-dahang nauupo sa tapat niya. Ang sabi mo, dahil ito ang huling hiling ng tatay isko mo. Pero ang katapatan, kapag ibinigay sa maling tao, ay nagiging kamatayan ng sariling kaligayahan. Alam ko na po ngayon, Mateo, sagot ni Yumi. Ang kanyang mga kamay, nagasgas pa rin mula sa paglilinis sa mansion, ay dahan-dahang binuksan ang isang kupas na envelope. Pero ang katapatan ng tatay ay may kalakip na proteksyon. Hindi siya naging driver lang ng mga tanaka.
Siya ang tanging nakakaalam ng mga duming pilit nilang itinatago sa ilalim ng kanilang malalambot na carpet. Habang binubuklat ni Yumi ang mga papel, tila bumabalik ang isang alaala 10 taon na ang nakalilipas. Ilang buwan bago ang kanilang kasal, na aksidente si Kenichi. Isang malakas na pagbangga ng sasakyan na halos kumitil sa buhay nito. Si Yumi ang nag-alaga rito, ang nagbantay sa hospital room, habang si Doña Consolacion ay abala sa pagtatakip ng balita upang hindi bumagsak ang stock ng kanilang kumpanya. Sa ilalim ng isang file ng mga lumang resibo, nahanap ni Yumi ang isang asul na folder. May tatak ito ng isang tanyag na ospital, ngunit ang pangalang nakasulat sa pasyente ay hindi Kenichi Tanaka, kundi ang pangalan ng kanyang ama, si Isko. Bakit nasa pangalan ni tatay ang medical records ni Kenichi mula sa aksidenteng yun? Tanong ni Yumi. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Hinuha ni Mateo ang folder at maingat na binasa ang bawat pahina. Habang lumilipas ang mga minuto, ang mukha ng abogado ay unti-unting namutla. Ang tanging tunog sa loob ng kwarto ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan at ang mabigat na paghinga ni Yumi. "Yumi, look at this," turo ni Mateo sa isang technical na report. Hindi lang basta bali ng buto ang natamo ni Kenichi noon. Nagkaroon siya ng malalang internal injuries, particular na sa kanyang reproductive system. Ang operasyong ginawa sa kanya ay hindi lamang para iligtas ang buhay niya, kundi para itago ang katotohanan. Anong katotohanan, Mateo? Speak to me in Taglish, please. Hindi ko maintindihan ang medical terms. Pakiusap ni Yumi. Ang kanyang boses ay halos maputol. Huminga na malalim si Mateo at tumingin ng diretso sa mga mata ni Yumi. Ang sabi rito, Kenichi suffered from irreversible damage. There's a term here, azoospermia caused by trauma. In simpler terms, Yumi, Kenichi is absolutely sterile. 10 taon na ang nakakalipas, alam na nila. Alam ni Kenichi at alam ni Doña Consolacion. Nabitawan ni Yumi ang hawak niyang tsa. Ang mainit na likido ay dahan-dahang kumalat sa sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. 10 taon, bulong ni Yumi. 10 taon nila akong pinalabas na baog. 10 taon akong uminom ng kung ano-anong gamot, nagpatingin sa iba't ibang doktor na sila ang pumili, at tiniis ang bawat pangungutya ni Doña Consolacion. Araw-araw nilang ipinamuka sa akin na ako ang may kulang, na ako ang dahilan kung bakit hindi lumalago ang pamilya nila. Ang kanyang tawa ay naging isang mahinang hikbi. Isang hikbi na puno ng galit at panghihinayang. Ginawa nila akong sacrificial lamb para protektahan ang ego ni Kenichi. Para hindi malaman ng mundo na ang perpektong tagapagmana ng mga Tanaka ay hindi kayang magbigay ng sariling anak. At hindi lang yan, Yumi. Dagdag ni Mateo habang binubuklat pa ang ibang dokumento. Kung si Kenichi ay baog, 10 taon nang nakakalipas, sino si Nana? At sino ang dinadala ni Clara? Tumayo si Yumi. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng determinasyon na hindi pa nakikita ni Mateo noon. Ang sakit ay dahan-dahang napapalitan ng isang malamig at kalkuladong plano. Ginamit nila ang aking utang na loob para busabusing ang pagkatao ko. Ngayon, gagamitin ko ang kanilang sariling mga kasinungalingan para gumuho ang kanilang kaharian, wika ni Yumi. Mateo, kailangan nating kumpirmahin ang tungkol kay Nana at tungkol kay Clara. I need a private investigator. I saw her talking to a man earlier. A man who looked like someone from the Tanaka's past. Sino, Yumi? Ang lalaking nasa lumang portrait sa attic ni Doña Consolacion. Ang kapatid ni Kenichi na matagal na nilang sinabing namatay sa ibang bansa, sagot ni Yumi. Eksaktong sa sandaling yon, tumunog ang cellphone ni Yumi. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya,
isang boses ng lalaki na puno ng kaba ang narinig sa kabilang linya. Mrs. Tanaka, please, kailangan niyo akong tulungan. Si Nana, nawawala siya. Hindi siya umuwi kasama ni Clara at may nakakita sa kanya na isinasakay sa isang itim na van malapit sa mall. Nanlamig ang buong katawan ni Yumi. Kahit gaano kasakit ang ginawa ni Nana, ang puso ng isang ina, kahit pa sa turingan lamang, ay agad na rumespond. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang text message ang pumasok sa kanyang screen mula sa isang unknown sender. Huwag kang makikialam kung gusto mong manatiling buhay ang anak mo. Manahimik ka, Yumi, o kukunin namin pati ang hiningang natitira sa'yo. Kahit isinuka mo ako, Nana. Hindi ko kayang panuurin kang lamunin ng mga lobong ikaw mismo ang nagpapasok sa ating buhay. Ang bulong na iyon ni Yumi ay tila isang sumpa at panalangin na nag-iisa sa gitna ng malamig na opisina ni Mateo. Hawak niya ang kanyang cellphone, ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nagbabagang galit na pilit niyang sinusupil. Ang text message na nagbabanta sa buhay ni Nana ay tila isang madilim na anino na bumabalot sa kanyang muling pagbangon. Yumi, huwag kang padalos-dalos. It could be a trap. Babala ni Mateo habang hinahawakan ang balikat niya. Ang boses ng abogado ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing mas mabuting hayaan na lamang ang mga Tanaka na lumutas ng sarili nilang gulo. Alam ko, Mateo, pero kilala ko si Doña Consolacion at si Kenichi. Kapag nalaman nilang wala na silang access sa pera, si Nana ang una nilang isasakripisyo. Hindi nila mahal ang bata. Mahal nila ang imahe ng isang buong pamilya, sagot ni Yumi. Kailangan kong bumalik sa mansion. Doon ko iniwan ang huling piraso ng puzzle. Nabalik lamang ang diwa ni Yumi sa realidad nang dumaan ang kanilang sasakyan sa tapat ng mansion. Sa ilalim ng madilim na langit, ang malaking bahay ay tila isang halimaw na naghihintay na manakmal. Walang ilaw sa labas, at ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na nakabalot sa buong paligid. Pagpasok ni Yumi sa loob, hindi ang iyak ng pag-aalala ang sumalubong sa kanya, kundi ang matatalas na salita ni Doña Consolacion. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya, humihitit ng manipis na sigarilyo, habang si Kenichi ay balisa na naglalakad pabalik-balik. Oh, andito na pala ang dakilang martir. Ano, Yumi? Bumalik ka ba para mamalimos? O baka naman nalaman mo nang wala kang mapupuntahan? Pangungutya ng matanda. Ang usok ng sigarilyo ay dahan-dahang pumapaikot sa kanyang mukha, tila isang masamang espiritu. Nasaan si Nana? Diretso at malamig na tanong ni Yumi. Tumawa si Kenichi, isang tunog na puno ng kaba at pagkukunyari. Bakit mo hinahanap ang batang itinakwil ka na? Don't worry about Nana. She's with Clara's brother. Nag-out of town lang sila para mag-celebrate. Masyado kang praning. Celebrate? Kenichi, nakatanggap ako ng text. Kidnapped si Nana! Sigaw ni Yumi, ngunit nanatiling bato ang mukha ng kanyang asawa. Kidnapped? Baka naman gumagawa ka lang ng kwento para makuha ulit ang atensyon namin. You're so desperate, Yumi. It's pathetic. Sabat ni Clara na dahan-dahang bumababa sa hagdan. Nakasuot siya ng isang manipis na pantulog. Ang kanyang tiyan, na wala pang bakas ng pagbubuntis, ay hinahawakan niya ng may pagmamalaki. Sabi ni Kuya, isinama niya si Nana sa resort. Safe ang bata. Mas safe pa kaysa nung ikaw ang nag-aalaga. Lumingon si Yumi kay Clara. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nandidiri sa babaeng ito. Ang kuya mo, o ang lalaking kasabwat mo? Nakita ko kayo sa garden, Clara. Alam ko ang laro nyo. Saglit na namutla si Clara, ngunit agad itong napalitan ng isang mapang-aping ngiti. Whatever you saw, it doesn't matter. Kenichi believes me. Right, babe? Lumapit si Kenichi kay Clara at inakbayan ito. Of course. Yumi, umalis ka na. Bago ko patawagin ng security. Wala ka ng lugar dito. Hindi kumibo si Yumi. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang isang plorera ng bulaklak.
Ang plorerang siya ang laging naglalagay ng sariwang rosas araw-araw. Hinawakan niya ang isang lantang talulot at dahan-dahang pinirito ito sa kanyang mga daliri. Sige, aalis ako. Wika ni Yumi sa isang mahinahong tono na nagpapatayo ng balahibo. Pero bago ako lumabas, gusto ko lang ipaalala sa inyo. Ang account na pambayad sa kumpanya, ang pangalan ng kalsadang ito, at maging ang titulong hawak nyo, lahat yan ay nakatali sa isang pangalang hindi Tanaka. Tinalikuran niya sila, ngunit hindi siya dumiretso sa pinto. Pumasok siya sa silid ni Nana sa itaas, sa kabila ng pagsigaw ni Kenichi. Sa loob ng kwarto, amoy pa rin ang pabango ng dalagita. Gulo-gulo ang mga gamit, tila may mabilis na nag-impake. Sa ilalim ng kama, nakita ni Yumi ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang hininga. Ang lumang teddy bear ni Nana na hindi nito kailanman iniiwan kung aalis ito ng kusa. May nakasingit na maliit na papel sa braso ng teddy bear. Isang sulat kamay na kilala ni Yumi. Hindi ito galing kay Nana. Ang utang ni Doña Consolacion sa nakaraan ay babayaran ng kanyang apo sa kasalukuyan. Hiroshi is back! Naramdaman ni Yumi ang pagpintig ng kanyang sentido. Hiroshi. Ang kapatid ni Kenichi na itinuring na patay. Ang lalaking nasa portrait. Ang tunay na ama ni Nana. Dahan-dahang lumabas si Yumi ng kwarto. Nakita niya si Doña Consolacion na nakatayo sa dulo ng hallway. Ang kanyang muka ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa hawak na papel ni Yumi. Ibigay mo sa akin yan. Pabulong na utos ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Sino si Hiroshi, Mami? Tanong ni Yumi. Ang boses niya ay kasing talas ng labaha. At bakit niya sinasabing babayaran ni Nana ang utang niyo? Wala kang alam! Wala kang karapatang magtanong! Sigaw ng matanda. Ngunit bago pa siya makalapit, isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig mula sa ibaba. Dinig ang mabilis na yabag ng mga paa patungo sa main door. Sumunod ang isang mahabang katahimikan, bago ang isang boses na puno ng sindak ni Kenichi ang umalingaw-ngaw sa buong mansion. Ang pera! Wala na ang pera sa vault! Clara! Nasaan ang bag mo? Clara! Tumakbo si Yumi pababa at nakita niya si Kenichi na nakaluhod sa gitna ng sala, habang ang vault sa pader ay nakabukas at wala ng laman. Si Clara ay wala na rin sa paligid. Ang tanging naiwan ay ang bukas na pinto at ang malakas na pagpasok ng hangin mula sa labas. Tumingin si Yumi sa kanyang asawa na ngayoy mukhang isang basang sisiw. Ang lalaking nanlait sa kanya, ang lalaking ipinagpalit siya sa isang ilusyon, ay ngayoy nawala ng lahat sa loob lamang ng isang saglit. Sabi ko sa'yo, Kenichi, pabulong na wika ni Yumi habang dahan-dahang lumalakad patungo sa pinto. Hindi lang ako ang mawawala sa'yo. Ngayon, pati ang anak mo, ang pera mo, at ang dangal mo. Lahat yan ay sumama na sa ulan. Eksaktong paglabas ni Yumi, tumunog ang kanyang cellphone. Isang video call mula sa isang unknown number. Pagpindot niya sa accept, bumungad ang mukha ni Nana na nakatali ang bibig at umiiyak sa loob ng isang madilim na bodega. At sa likod niya, isang lalaking may nakakatakot na ngiti ang kumakaway sa kamera. Ang lalaking nasa portrait. Hello, Yumi. Long time no see. Sabihin mo sa biyenan mo, ang paniningil ay nagsisimula na. Huwag kang luluhod sa harap ko, Mami. Dahil kahit anong gawin mo, hindi mababayaran ng luha mo ang 10 taong ninakaw niyo sa akin. Ang boses ni Yumi ay hindi sumigaw. Ngunit ang bawat salita ay tila isang malamig na hampas ng katarungan sa gitna ng naghihingalong mansion. Sa kanyang harap, si Doña Consolacion, ang babaeng dati ay tila isang reyna kung mag-utos, ay nakasalampak sa sahig. Ang kanyang mamahaling seda na damit ay nakalubog sa mga piraso ng nabasag na kristal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig
habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Yumi. Nanunuot ang amoy ng alak at takot sa loob ng sala. Si Kenichi ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay tulala habang pinapanood ang paulit-ulit na video ni Nana sa screen ng cellphone. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang sumasakal sa kanila. Ang bawat paghinga ni Kenichi ay may kasamang tunog ng pagsisisi, isang mahinang sipon na hindi mailabas-labas. Yumi, please. Ikaw lang ang may pera. Ikaw lang ang may kontak kay Mateo. Pagmamakaawa ni Konsolasyon, ang kanyang boses ay garalgal. Iligtas mo ang apo ko. Iligtas mo si Nana. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Ibabalik ko ang lahat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Yumi. Dahan-dahan siyang yumuko upang mapantayan ang tingin ng matanda. Ibabalik? Paano niyo ibabalik ang mga gabi na umiiyak ako dahil sa panlalait niyo? Paano niyo ibabalik ang tiwala ko na dinurog niyo noon pinalabas niyo akong baog para lang itago ang dumi ng anak niyo? Kinuha ni Yumi ang asul na folder mula sa kanyang bag at dahan-dahang binitawan ito sa harap ni Konsolasyon. Ang pagbagsak ng folder sa sahig ay lumika ng isang mahinang tunog na tila huling hatol sa pamilya Tanaka. Kenichi, tingnan mo ito. Utos ni Yumi. Dahan-dahang lumapit si Kenichi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuklat ang medical report. Habang binabasa niya ang mga salitang irreversible sterility, ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng papel na hawak niya. Lumingon siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanong at sakit. Mami, alam niyo? Alam niyo na hindi ako magkakaroon ng anak? Tanong ni Kenichi. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Bakit niyo hinayaang sulsulan ko si Yumi? Bakit niyo ako hinayaang maniwala kay Clara? Para sa dangkal ng pamilya, Kenichi! Sigaw ni Konsolasyon. Ang kanyang pagiging arogante ay muling sumilip sa gitna ng kanyang pagkatalo. Hindi pwedeng malaman ng mga kaibigan natin na ang tagapagmana ng mga Tanaka ay may deperensya. At si Hiroshi ang dapat na magmana ng lahat. Pero pinalabas ko siyang patay dahil siya ang tunay na panganib sa kumpanya. Naglakad si Yumi patungo sa bintana. Pinapanood ang pagsayaw ng mga puno sa ilalim ng madilim na langit. Ang danggal na itinayo niyo sa ibabaw ng kasinungalingan ay parang bahay na buhangin, Mommy. Isang hampas lang ng katotohanan, guguho at guguho yan. Humarap muli si Yumi sa kanila. Ang kanyang aura ay hindi na katulad ng isang aliping sunod-sunuran. Siya na ang may hawak ng alas. Ngayon, pag-usapan natin si Hiroshi. Bakit niya kinuha si Nana? At bakit niya sinasabing babayaran niyo ang utang niyo? Napahagulgol si Konsolasyon. Ang bawat hikbi ay tila naglalabas ng mga lihim na dekada ng nakabaon. Si Nana ay hindi ampon, Kenichi. Si Nana ay anak ni Hiroshi sa isang babaeng hindi ko matanggap. Noong mamatay si Hiroshi, kinuha ko ang bata at pinalabas nating amponyo ni Yumi para manatili ang dugo ng mga Tanaka sa bahay na ito. Pero nalaman ni Hiroshi ang totoo. Hindi siya namatay sa aksidente. Pinatapon ko lang siya sa malayo. Nanigas si Kenichi sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng kanyang paniniwala, ang kanyang pagmamalaki bilang ama ni Nana, at ang kanyang galit kay Yumi. Lahat ay isa palang malaking panloloko ng sarili niyang ina. So you used me. You used Yumi. You used Nana. Pabulong na sabi ni Kenichi. Pati si Clara. Pakawala rin ba siya ni Hiroshi? Si Clara ay ang huling baraha ni Hiroshi para ubusin ang natitira nating yaman. Sagot ni Yumi habang nakatingin sa kanyang cellphone. And right now, they are together. Sila ang nagpaplano kung paano kayo tuluyang sisirain. Biglang tumunog ang telepono sa loob ng sala. Ang tunog nito ay tila isang kampana ng kamatayan na umaalingaw sa bawat sulok ng mansion. Walang gustong gumalaw. Walang gustong sumagot. Sa huli, si Yumi ang lumapit at pinindot ang speakerphone. Natutuwa ba kayo sa reunion nyo?
Ang boses ni Hiroshi ay malalim, puno ng panunuya at put. Mommy, sana ay komportable ka sa sahig. Bagay sa'yo ang dumi. Hiroshi, ibalik mo ang apo ko. Ibalik mo si Nana. Sigaw ni Konsolasyon patungo sa telpono. Apo o collateral damage? Don't worry, Nana is fine. For now. Pero Yumi, sa'yo ako may kailangan. Alam kong hawak mo ang susi sa huling bank account ni Papa. Ibigay mo sa akin ang access at ibabalik ko ang bata. Tumingin si Yumi sa screen ng kanyang cellphone kung saan naka-flash ang coordinate ng kinalalagyan ni Nana. Isang desisyon ang dapat niyang gawin. Isang desisyon na magtatapos sa lahat. Saan tayo makikita, Hiroshi? Tanong ni Yumi. Ang kanyang boses ay matatag. Sa lumang bodega sa Pantalan. Mag-isa ka lang, Yumi. Kapag nakita ko ang anino ni Mateo o ng mga pulis, hinding-hindi nyo na makikita ang anak nyo. Pinutol ni Hiroshi ang tawag. Muling bumalik ang mabigat na katahimikan sa mansion. Lumapit si Kenichi kay Yumi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Yumi, huwag. Mapanganib si Hiroshi. Hayaan mo na kaming kumuha ng tulong, pakiusap ni Kenichi. Tumiin si Yumi sa kanyang asawa, isang tingin na puno ng pait at huling paalam. 10 taon niyo akong hindi pinakinggan, Kenichi. Ngayon, huwag mo akong utusan kung ano ang dapat kong gawin. Gagawin ko ito hindi para sa inyo, kundi para kay Nana. Dahil sa kabila ng lahat, ako lang ang tanging ina na nakilala niya. Kinuha ni Yumi ang kanyang jacket at nagsimulang maglakad palabas. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, lumingon siya kay Doña Consolacion na nananatili pa ring nakaluhod sa sahig. Tandaan mo ito, Mami. Ang karma ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin. Minsan, dumarating ito sa pamamagitan ng mga taong pinakasinaktan natin. Habang paalis ang sasakyan ni Yumi, naiwan si Kenichi at Consolacion sa gitna ng kadiliman ng mansion. Ang malakas na kulog ay muling umalingaw at kasabay nito ang pagpatak ng ulan na tila naghuhugas sa mga duming pilit nilang itinago. Ngunit sa loob ng sasakyan, hindi napansin ni Yumi na may isang tracker na dahan-dahang umiilaw sa ilalim ng kanyang upuan. At sa kabilang dulo ng linya, si Clara ay nakang-iti habang pinapanood ang paggalaw ng pulang tuldok sa mapa. Malapit na siya, Hiroshi. Siguraduhin mong hindi na siya makakalabas ng buhay sa bodegang iyon. Sa bawat pag-ikot ng gulong, tila iniiwan ko na ang lahat ng luha sa likuran. Ngunit ang takot para sa batang itinuring kong akin ay mas mabigat pa sa anumang bagyong dala ng langit. Ang kalsada patungo sa Pantalan ay tila isang mahaba at madilim na ahas na bumabaybay sa gilid ng dagat. Ang bawat hampas ng alon sa mga bato ay lumiliha ng isang malalim at nakakabahalang tunog na tila babala ng kalikasan. Hawak ni Yumi ang manibela ng may panginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapokus sa dulo ng kalsada. Sa kanyang tabi, ang asul na folder at ang isang maliit na USB drive ay tila mga sandatang kaya niyang gamitin para tapusin ang lahat. Nabalik lamang ang diwa ni Yumi sa realidad nang matanaw niya ang mga kinakalawang na crane at ang naglalakihang bodega sa dulo ng Pantalan. Ang amoy ng alat, kalawang at nabubulok na kahoy ay nanunuot sa loob ng sasakyan, nagbibigay ng isang pakiramdam ng kapahamakan. Pinatay niya ang makina at ang tanging natirang tunog ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang mahinang pagpatak ng ulan sa bubong ng sasakyan. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang bawat hakbang niya sa basang semento ay tila isang mabigat na etso sa gitna ng katahimikan. Ang bodegang itinuro ni Hiroshi ay matanda na. Ang mga pader nito ay puno ng mga bitak at ang malaking pintong bakal ay bahagyang nakabukas. Tila isang bibig na handang lumamon ng sinumang papasok. "Andito na ako, Hiroshi! Ipakita mo sa akin si Nana!" Sigaw ni Yumi. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may awtoridad.
Isang mahinang tunog ng pag-ikot ng mga kadena ang narinig mula sa loob. Kasunod ang biglang pagbukas ng mga lumang ilaw na nagbigay ng madilaw at kumukurap-kurap na liwanag. Sa gitna ng malawak na bodega, nakita ni Yumi si Nana. Ang bata ay nakatali sa isang kahoy na silya. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay namamaga sa kaiiyak. Mommy! Mommy, sorry po! Please, help me! Ang iyak ni Nana ay tila isang kutsilyong pumiwa sa puso ni Yumi. Ang bawat "mommy" na lumalabas sa labi ng bata ay tila nagbubura sa lahat ng sakit at pait na ibinigay nito sa kanya noong mga nakaraang araw. "Hush, Nana. Everything will be okay. Andito na ang mommy," pabulong na sabi ni Yumi, kahit alam niyang malayo ang distansya nila. Mula sa madilim na sulok, lumabas si Hiroshi. Ang kanyang hitsura ay tila isang mas madilim na bersyon ni Kenichi. May parehong mga mata, ngunit puno ng poot at paghihigante. Kasunod niya si Clara, na nakasandal sa isang tumpok ng mga kahon. Ang kanyang mga kuko ay tila dahan-dahang kinukutkot ang isang pirasong ginto. Touching scene, isn't it? Panunuya ni Hiroshi. Ang alipin na nagliligtas sa batang hindi naman niya kadugo. "You're so predictable, Yumi. Ganyan na ganyan din ang tatay mo. Masyadong tapat, hanggang sa mamatay." "Huwag mong idadamay ang tatay ko dito, Hiroshi." Ang boses ni Yumi ay naging kasing lamig ng bakal. "Nasa akin ang access na kailangan mo. Pakawalan mo ang bata at ibibigay ko sa iyo ang lahat." Not so fast, my dear, singit ni Clara habang lumalapit kay Yumi. "Knowing you, baka may bitag ito." "Check her bag, Hiroshi. Baka may wire, o baka tinawagan niya si Mateo." Lumapit si Hiroshi at marahas na kinuha ang bag ni Yumi. Habang hinahalughog nito ang kanyang mga gamit, tiningnan ni Yumi si Nana. Ang bata ay nakatingin sa kanya nang may pagsusumamo. Isang tingin na nagsasabing ngayon lamang nito na-realize kung sino ang tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi ang pera, hindi ang mga branded bags ni Clara, kundi ang babaeng palaging andyan sa bawat gabi ng kanyang pagkakasakit. Wala siyang kasamang pulis. At ang USB drive na ito ba ang susi sa offshore account ni Papa? Tanong ni Hiroshi habang iwinawagayway ang maliit na drive. "Oo, pero kailangan ng biometric authorization ko para mabuksan yan. Hindi mo magagamit yan kung wala ako." Matapang na sagot ni Yumi. Isang mapanganib ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiroshi. Lumapit siya kay Nana at dahan-dahang hinawakan ang buhok ng bata. "Alam mo ba, Nana, ako ang tunay mong tatay, hindi ang mahinang si Kenichi. At ang babaeng ito, siya ang dahilan kung bakit hindi tayo naging magkasama. Siya at ang biyenan niyang traidor." "Hindi totoo yan!" sigaw ni Nana sa gitna ng kanyang pag-iyak. "Mommy Yumi is my only mother. Ikaw, masama kang tao." Dinig ang malakas na tunog ng isang sampal. Napalingon si Yumi sa galit nang makitang sinampal ni Hiroshi ang bata. Susugod sana si Yumi, ngunit itinutok ni Hiroshi ang isang matalim na bagay sa leeg ni Nana. "Move and she bleeds, Yumi," banta ni Hiroshi. You're a monster, Hiroshi. Kahit makuha mo ang pera, hinding-hindi ka magiging masaya. Wika ni Yumi. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Clara, akala mo ba ay ibabahagi niya sa iyo ang perang yan? Nakita ko ang mga papeles sa attic. Hiroshi has a history of leaving his partners behind once he gets what he wants. You're just a tool for him, just like Nana." Bahagyang natigilan si Clara. Tumingin siya kay Hiroshi nang may pag-aalinlangan. "Is that true, Hiroshi? Sabi mo, aalis tayo papuntang Switzerland pagkatapos nito?" "Don't listen to her, Clara. She's trying to manipulate you," sigaw ni Hiroshi. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa labas ng bodega. Hindi ito tunog ng ulan, kundi ang mahinang pag-ikot ng mga gulong sa buhanginan. Marami sila. Biglang namutla si Clara.
Hiroshi, may tracker ang sasakyan ni Yumi. Sabi ko sa'yo, i-check mo. Wala akong nilagay na tracker, sigaw ni Yumi. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang si Mateo ang gumawa nito para sa kanyang seguridad. Nanlisik ang mga mata ni Hiroshi. Hinila niya si Nana patayo. Ang bata ay napaaray sa higpit ng pagkakahawak sa kanyang braso. Traidor ka talaga, Yumi. Kung hindi ko makukuha ang pera ng tahimit, sisiguraduhin kong wala kayong matitira. Sa sandaling iyon, ang malaking pintong bakal ay marahas na naitulak, at ang liwanag ng mga headlight ng sasakyan ay bumulag sa lahat ng nut sa loob. Ngunit hindi ito ang mga pulis. Ang sasakyang pumasok ay ang mismong SUV ni Kenichi. Bumaba si Kenichi. Ang kanyang mukha ay puno ng desperation at galit. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang bote ng gasolinang may mitsa. Ibalik mo ang anak ko, Hiroshi. Ibalik mo ang lahat ng kinuha niya sa akin. Sigaw ni Kenichi. Ang kanyang boses ay parang isang taong nawala na ng katinuan. Ibaba mo yan, Kenichi. Gusto mo ba kaming sunugin lahat? Ang sigaw ni Yumi ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng makapal na amoy ng gasolina sa loob ng bodega. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng lambing at pasensya, ngayon ay nanginginig sa halo-halong galit at takot. Nakatayo si Yumi sa pagitan ng dalawang lalaking kapwa na walan na ng katinuan. Ang kanyang asawang traidor at ang lalaking nagpanggap na patay para lamang sa pera. Ang bawat hininga ni Yumi ay tila humihigop ng lason. Ang amoy ng gasolina ay nanunuot sa kanyang lalamunan. Nagpapaalala sa kanya sa mga hapon noong bata pa siya, habang tinutulungan niya ang kanyang tatay na maglinis ng sasakyan. Pero ngayon, ang amoy na iyon ay hindi na amoy ng sipag at pag-asa. Ito na ang amoy ng kamatayan. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran habang ang bawat segundo ay tila isang metrong papalapit sa bangin. Wala na akong pakialam, Yumi. Wala na! Ang boses ni Kenichi ay puno ng desperation, isang tunog na tila, isang hayop na nasugatan at wala ng matatakbuhan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila hindi na niya nakikilala ang asawang nasa harap niya. Kinuha niya ang kumpanya, kinuha niya ang anak ko! Ngayon, pati ikaw, kinakampihan mo siya? Hindi ko siya kinakampihan, Kenichi. Look at Nana! Look at our daughter! Turo ni Yumi sa batang nakatali, na ang mga mata ay nanlalaki sa sindak habang nakatingin sa bote ng gasolinang hawak ng kanyang ama. Isang mapait at nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Hiroshi, habang mas hinigpitan ang pagkakahawak sa braso ni Nana. Daughter, akala ko ba matalino ka, Kenichi? Sinabi na sa'yo ni Yumi, hindi ba? Ni hindi mo nga kayang makabuo ng kahit isang butil ng buhay sa sinapupunan ng asawa mo. Si Nana ay sa akin. Siya ay bunga ng mas malakas na dugo. Hayop ka, Hiroshi, sigaw ni Kenichi, at dahan-dahang itinaas ang lighter na hawak niya. Ang maliit na apoy na sumilip sa dulo ng lighter ay tila isang sumasayaw na demonyo sa gitna ng kadiliman. Kung hindi siya magiging akin, walang magmamay-ari sa kanya. Walang magmamay-ari sa yaman ng mga Tanaka. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yumi ang isang uri ng hapdi na higit pa sa anumang sampal. Nakita niya ang pagkawasak ng isang lalaking minahal niya. Hindi dahil sa masama ito, kundi dahil sa sobrang hina nito. Ang kahinaan ni Kenichi ang tunay na pumatay sa kanilang pagsasama. At ngayon, ang kahinaan ding yon ang naglalagay sa kanilang lahat sa panganib. Kenichi, please, look at me. Pakiusap ni Yumi, dahan-dahang humakbang patungo sa kanyang asawa. Remember the first time we brought Nana home? Remember how you promised to protect her? Kahit hindi mo siya kadugo, ikaw ang nag-alaga sa kanya. Don't let Hiroshi win by turning you into a monster. Napatingin si Kenichi kay Yumi. Sa loob ng ilang segundo, tila nagkaroon ng liwanag sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa siya makapagsalita,
isang malakas na tunog ng pagkasa ng baril ang narinig mula sa gilid. Si Clara. Ang babaeng akala ng lahat ay buntis at mahina, ngayon ay nakatayo ng matuwid, hawak ang isang maliit na baril na nakatutok kay Kenichi. Ang dami niyo namang drama, panunuya ni Clara. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagiging malambing. Hiroshi, kunin mo na ang USB drive kay Yumi at tapusin na natin ito. I'm tired of playing the pregnant mistress. My back hurts from this fake belly. Dahan-dahang kinuha ni Clara ang isang foam mula sa loob ng kanyang damit at itinapon ito sa sahig. Ang pagbagsak ng foam ay lumika ng isang mahinang tunog kasabay ng pagkadurog ng huling pag-asa ni Kenichi. Clara, pati ikaw? Bulong ni Kenichi. Ang kanyang kamay na may hawak na lighter ay dahan-dahang bumababa. Babe, let's face it. You're a loser. Hiroshi is the one with the plan, sabi ni Clara habang naglalakad patungo kay Hiroshi. Ngunit habang papalapit siya, hindi niya napansin ang matalim na tingin ni Hiroshi sa kanya. Actually, Clara, you're right. I do have a plan, wika ni Hiroshi. Bigla niyang binitawan si Nana at mabilis na sinunggaban ang baril mula kay Clara. Sa isang iglap, ang baril ay nakatutok na sa sentido ng mismong babaeng nagtraidor para sa kanya. At sa planong iyon, hindi kasama ang paghahati ng pera sa isang katulad mo. Hiroshi, ano to? Sabi mo mahal mo ako. Sigaw ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng takot. Mahal? Sa pamilyang ito, Clara, ang tanging mahal namin ay ang sarili namin. You were just a useful distraction, sagot ni Hiroshi. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Yumi ang pagkakataon. Dahan-dahan siyang gumapang patungo kay Nana upang kalasin ang mga tali nito. Ang bawat pagkilos niya ay maingat, tila isang pusa sa gitna ng mga lobo. Ngunit ang malapit na niyang matanggal ang huling buhol, isang tunog ng pagkabasag ng bote ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Nabitiwan ni Kenichi ang bote ng gasolina. Ang likido ay mabilis na kumalat patungo sa kinalalagyan ni Yumi at Nana. Ang amoy ay naging mas matapang, mas nakakasakal. Kung mamamatay ako, isasama ko kayong lahat, sigaw ni Kenichi. At sa isang mabilis na galaw, itinapon niya ang nagliliyab na lighter sa direksyon ng gasolina. Nana, takbo! Sigaw ni Yumi, habang pilit na hinahila ang bata patayo. Ang apoy ay mabilis na gumapang sa sahig, tila isang naglalagablab na ahas na naghahanap ng mabibiktima. Ang init ay agad na dumampi sa balat ni Yumi, nagbibigay ng babala ng isang malapit na impyerno. Nagtakbuhan sina Hiroshi at Clara patungo sa kabilang pinto, nag-uunahan at nagtutulakan para mailigtas ang sariling buhay, habang ang USB drive ay nalaglag sa gitna ng lumalakas na apoy. Nayakap ni Yumi si Nana habang pilit nilang iniiwasan ang mga dila ng apoy. Ngunit sa gitna ng usok, nakita ni Yumi si Kenichi na nananatiling nakatayo sa gitna, tila tinatanggap na ang kanyang katapusan. Kenichi, halika na! Huwag kang tanga! Sigaw ni Yumi, ubo ng ubo dahil sa kapal ng usok. Tumingin si Kenichi sa kanya, isang huling tingin na puno ng paghingi ng tawad. Ngunit bago pa siya makakilos, isang malaking bahagi ng bubong na gawa sa kahoy ang dahan-dahang bumigay at bumagsak sa gitna nila. Dada! Iyak ni Nana, na kahit na nasaktan, ay hindi magawang itago ang sakit ng makitang nasa panganib ang lalaking kinilala niyang ama. Hinarap ni Yumi ang naglalagablab na pader ng apoy. Sa kanyang likuran ay ang batang kailangan niyang iligtas, at sa kanyang harap ay ang lalaking sumira sa buhay niya, pero hindi niya kayang panuring mamatay. Eksaktong sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis at bumbero ang narinig mula sa labas. Ngunit sa loob ng bodega, ang apoy ay mas mabilis kaysa sa tulong. Ang init ng apoy ay hindi kayang tumbasan ang lamig na nararamdaman ko sa tuwing naaalala kong ang mga taong pinagkatiwalaan ko ang siyang nagmitsa ng impyernong ito. Ang bawat hininga ni Yumi ay tila isang paglunok ng nagbabagang abo. Ang makapal at maitim na usok
ay dahan-dahang kumakapit sa kanyang mga mata, nagpapalabo sa kanyang paningin, at nagpapasikip sa kanyang dibdib. Sa loob ng nagliliyab na bodega, ang bawat segundo ay tila 1 metrong paglapit sa kabilang buhay. Nararamdaman niya ang matinding init na dahan-dahang tumutupok sa kanyang buhok at nagpapakulubot sa balat ng kanyang mga kamay. Ngunit ang tanging iniisip niya ay ang bigat ng katawan ni Nana na nakasandal sa kanya. Nana, gumising ka. Please, huwag kang pipikit. Pabulong na pagsusumamo ni Yumi. Ang kanyang boses ay halos wala ng tunog dahil sa kapal ng usok na pumasok sa kanyang lalamunan. Dinig ang marahas na pagbaluktot ng mga bakal na poste at ang unti-unting paghina ng pundasyon ng gusali. Ang bawat pagbagsak ng nagnimingas na kahoy mula sa itaas ay lumilikha ng isang alon ng init na tila sumasampal sa mukha ni Yumi. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakita niya si Kenichi. Ang kanyang asawa ay nakatayo pa rin sa gitna. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng takot, kundi ng isang nakakatakot na kapayapaan. Yumi, dalhin mo na siya palabas. Ang boses ni Kenichi ay mahina, ngunit malinaw sa gitna ng ingay ng apoy. Kenichi, halika na! Kaya pa nating lumabas! Sigaw ni Yumi, pilit na inaabot ang kamay ng asawa, habang ang kabilang braso niya ay mahigpit na nakayakap kay Nana. Umiling si Kenichi. Isang huling ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting katulad ng ngiting ibinigay nito kay Yumi noong araw ng kanilang kasal, bago pa sila nilamon ng kasakiman at kasinungalingan ng pamilya Tanaka. Ito na ang kabayaran sa 10 taon kong pagkabulag. I-save mo siya, Yumi. Patawad sa lahat. Bago pa makakilos si Yumi, isang malaking bahagi ng nagbabagang bubong ang tuluyang bumigay at bumagsak sa pagitan nila. Ang pagtama ng mga nagniningas na debris sa semento ay lumika ng isang harang ng apoy na tuluyang naghiwalay sa kanila. Wala nang makita si Yumi, kundi ang naglalagablab na pader ng apoy. Kenichi, hindi! Ang sigaw ni Yumi ay naging isang mahabang tangwing-oy na lumunod sa ingay ng paligid. Sa kabilang panig, nakita ni Yumi sina Hiroshi at Clara. Ang dalawa ay nag-aagawan sa isang maliit na bag habang pilit na binubuksan ang pintong pangkagipitan. Ang mukha ni Clara ay puno ng uling at luha, habang si Hiroshi ay walang awang tinulak ang babae para siya ang unang makalabas. Ang kanilang kasakiman, kahit sa harap ng kamatayan, ay nananatiling mas matindi kaysa sa kanilang konsensya. Hiroshi, ang USB! Iwanan mo na yan! Sigaw ni Clara. Ngunit hindi siya pinakinggan ng lalaki. Dahil sa desperasyon na makuha ang akses sa pera, muling bumalik si Hiroshi sa gitna para damputin ang USB drive na nalaglag malapit sa mga naglalagablab na kahon. Ngunit sa kanyang pagyuko, isang mabilis na pagguho ng mga nakasalansang container ang bumagsak sa kanyang kinalalagyan. Ang tunog ng pagbagsak ng naglalakihang bakal ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Kasunod ang isang nakakanghilong katahimikan mula sa direksyon ni Hiroshi. Napatulala si Clara. Bago mabilis na tumakbo palabas, iniiwan ang lalaking. Akala niya ay magbibigay sa kanya ng magandang buhay. Naramdaman ni Yumi ang muling paghila ni Nana sa kanyang damit. Mommy, let's go! It's too hot! Sa gitna ng panghihina, humugot ng huling lakas si Yumi. Binuhat niya si Nana ng buong lakas. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ngunit tumangging sumuko. Naglakad siya patungo sa direksyon kung saan nanggagaling ang malamig na simoy ng hangin. Ang butas sa pader na nilika ng pagbangga ng sasakyan ni Kenichi kanina. Bawat hakbang ay tila 1 taon ng paghihirap. Ang kanyang mga paa ay sumasadsad sa mga nagniningas na uling. Ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang huling hiling ng kanyang asawa. Iligtas si Nana. Iligtas ang batang naging bunga ng pag-ibig at pagtatraydor. Paglabas ni Yumi sa bodega, ang malamig na hangin ng madaling araw ay agad na dumampi sa kanyang balat. Ang lamig ay tila isang milagro. Pumagsak siya sa basang damuhan, yakap-yakap pa rin si Nana. Ang liwanag ng mga bumbero
at ang tunog ng mga sirena ay tila nanggagaling sa ibang mundo. "Ma'am, dito po! Medical team, bilis!" Ang sigaw ng isang lalaki ay dahan-dahang lumalapit. Naramdaman ni Yumi ang pagdampi ng isang kumot sa kanyang balat. Tumingala siya at nakita ang mukha ni Mateo. Ang kanyang abogado ay puno ng alalahanin. Ang kanyang mga mata ay nanunubig habang pinapanood ang kalagayan ni Yumi. "Mateo, si Nana, asikasuhin mo siya." Pabulong na wika ni Yumi bago siya dahan-dahang nawala ng malay. Nabalik lamang ang diwa ni Yumi sa loob ng isang puting kwarto. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang tunog ng heart monitor ay nagpaalala sa kanya na buhay pa siya. Ang kanyang mga kamay ay balot ng benda at ang bawat pagkilos niya ay may kasamang matinding hapdi. "Mommy?" Lumingon si Yumi sa kanyang gilid. Doon ay nakita niya si Nana, nakaupo sa isang wheelchair, may oxygen tube sa ilong, ngunit gising at malay. Ang mga mata ng bata ay wala na ang dating yabang at put. Ang tanging nakikita ni Yumi ay ang pagsisisi at isang malalim na pagmamahal. "Nana, okay ka lang ba?" tanong ni Yumi. Ang kanyang boses ay paos at mahina. Lumapit si Nana at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Yumi na walang benda. "I'm sorry, Mommy. I'm so sorry sa lahat ng sinabi ko. You saved me, kahit na napakasama ko sa'yo." "Si Dada, nasaan si Dada?" Hindi nakasagot si Yumi. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Alam niya ang sagot, ngunit hindi niya alam kung paano ito sasabihin sa batang nawala na ng lahat sa loob lamang ng isang gabi. Bumukas ang pinto at pumasok si Mateo, kasunod ang ilang pulis. Ang mukha ni Mateo ay seryoso. "Yumi, may kailangan kang malaman," simula ni Mateo. Nahanap na nila si Hiroshi sa ilalim ng mga debris. He didn't make it. At si Kenichi, wala silang nahanap kundi ang kanyang singsing sa gitna ng abo. He is officially declared missing, but the chances of survival are 0. Tumulo ang luha ni Yumi. Ang singsing na yon, ang simbolong pilit niyang isinusuot kahit nasasaktan na siya, na yon ay wala na ring saysay. "And Clara?" tanong ni Yumi. Nahuli siya sa airport. Sinubukan niyang tumakas gamit ang pekeng passport. She's now in custody and she's spilling everything. Pero Yumi, may isa pang balita. Huminga ng malalim si Mateo. Ang iyong biyenan, si Doña Consolacion. Nang malaman niya ang nangyari sa bodega at ang pagkawala ni Kenichi, inatake siya sa puso. She's in the ICU right na yung gusali rin na ito. Napapikit si Yumi. Ang pamilyang pilit siyang dinurog ay ngayoy nadurog na rin ang sarili nilang mga lihim. Ang mansion, ang pera, ang kapangyarihan. Lahat ay naging abo sa loob ng isang gabi. "Mateo, kailangan kong makita si Doña Consolacion," wika ni Yumi sa isang matatag na tono. "Pero Yumi, kailangan mo pang magpahinga," tutol ni Mateo. "Hindi ko ito ginagawa para sa kanya, Mateo. Ginagawa ko ito para sa akin. Para tuluyan na akong makalaya," sagot ni Yumi. Habang itinatulak ni Mateo ang wheelchair ni Yumi patungo sa ICU, nararamdaman ni Yumi ang bawat tibok ng kanyang puso. Hindi na ito ang tibok ng isang biktima. Ito ang tibok ng isang babaeng handa nang harapin ang huling anino ng kanyang nakaraan. Pagdating nila sa tapat ng glass window ng ICU, nakita niya ang matandang babae. Si Doña Consolacion ay tila naging isang maliit at mahinang nilalang sa ilalim ng mga puting kumot at maraming tubo. Ang reyna ng mga Tanaka ay wala ng korona, wala ng boses na pwedeng mang-alipusta. Ngunit bago pa makapasok si Yumi, isang nurse ang mabilis na lumabas mula sa kwarto. Ang mukha nito ay puno ng kaba. "Doktor, ang pasyente sa room 302, cardiac arrest!" Nanood si Yumi habang ang mga medical staff ay nagkakagulo sa paligid ng kanyang biyenan. Sa gitna ng kaguluhang iyon,
naramdaman ni Yumi ang isang mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Si Nana. Mommy, are we going to be okay? Tanong ni Nana, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingin si Yumi sa kanyang anak. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang dugo ng mga Tanaka rito. Nakita niya ang isang batang nangangailangan ng gabay, ng pagmamahal, at ng isang bagong simula. Oo, Nana, magiging okay tayo. Pero hindi na tayo babalik sa mansion. Magsisimula tayo sa lugar kung saan ang lahat ay totoo, sagot ni Yumi. Eksaktong sa sandaling iyon, ang mahabang tunog ng heart monitor mula sa loob ng kwarto ay umaling-aungaw. Isang diretsyo at walang katapusang tunog na nagsasabing ang huling haligi ng pamilya Tanaka ay tuluyan ng gumuho. Ngunit habang papalayo sila sa ICU, hindi napansin ni Yumi ang isang lalaking nakauniporme ng ospital na nakatayo sa dulo ng hallway. Ang kanyang mukha ay balot ng benda dahil sa paso. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa likuran ni Yumi nang may pagsisisi at isang lihim na pangako. Ang lalaking iyon ay dahan-dahang humakbang palayo, dala ang isang lihim na hindi pa handang malaman ng mundo. Ang katahimikan ng sementeryo ay mas madaling pakinggan kaysa sa mga kasinungalingang itinuring kong katotohanan sa loob ng 10 taon. Ang bulong na iyon ni Yumi ay tinangay ng mahinang ihip ng hangin sa gitna ng sementeryo. Nakatayo siya sa harap ng isang bagong gawang puntod, kung saan nakaukit ang pangalan ni Doña Consolacion Tanaka. Sa paligid nila, ang mga matatayog na puno ng cypress ay tila mga nagdadalamhating anino na nakayuko sa huling hantungan ng reyna ng mga Tanaka. Walang marangyang seremonya. Walang mga negosyanteng nakikiramay. Ang mga taong dati ay naguunahang humalik sa kamay ng matanda ay tila naglaho na parang bula nang mawala ang yaman at kapangyarihan ng pamilya. Nanatiling nakatayo si Yumi. Ang kanyang itim na belo ay bahaging tumatama sa kanyang pisini. Ang amoy ng sariwang lupa at ang halimuyak ng mga puting bulaklak ay nanunuot sa kanyang pandama. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling payapa. Isang kapayapaang may halong pait. Nararamdaman niya ang init ng araw sa kanyang likuran. Isang paalala na, sa kabila ng lahat ng pighati, ang mundo ay patuloy sa pag-ikot. Mommy, aalis na ba tayo? Lumingon si Yumi sa kanyang gilid. Nakatayo si Nana, suot ang isang simpleng puting damit. Ang bata ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Ang dating yabang sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na pagpapakumbaba. Mahigpit na hawak ni Nana ang kamay ni Yumi, tila natatakot na kapag bumitaw siya, ay muli siyang lalamunin ng madilim na nakaraan. Sandali na lang, Nana. Nagpapaalam lang ako sa huling anino ng ating kulungan, sagot ni Yumi. Dumaan ang isang matanda na may bitbit na pala, at ang tunog ng pagtama ng bakal sa lupa ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Tila isang huling hudyat na ang lahat ng luho ay nagtatapos sa alabok. Sa di kalayuan, nakasanda si Attorney Mateo sa kanyang sasakyan. Binabantayan sila ng may malalim na pag-unawa. Nabalik lamang ang diwa ni Yumi nang marinig niya ang mahinang hikbi ni Nana. Mommy, hindi ko po deserve na tawagin ka pang mommy. After everything I did, after calling you a servant, bakit niyo pa rin ako iniligtas? Huminto si Yumi at hinarap ang bata. Dahan-dahan niyang inayos ang buhok ni Nana. Ang kanyang mga daliri ay banayad sa balat ng bata. Dahil ang pagmamahal, Nana, ay hindi parang utang na dapat bayaran. Noong kinuha kita sa bisig ni Kenichi, 10 taon na ang nakakalipas. Ipinangako ko sa sarili ko na magiging ina ako sa'yo, anuman ang mangyari. Ang pagkakamali mo ay bahagi ng iyong paglaki, pero ang pagpapatawad ko ay bahagi ng aking pagkatao. Yumakap ng mahigpit si Nana kay Yumi. Ang kanyang mga iyak ay naging isang mahabang buntong hininga ng pagsisisi. Pangako po, Mommy. I will change.
Hindi na ako magiging katulad nila. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan ni Mateo, naramdaman ni Yumi ang bigat ng mga dokumentong nasa loob ng kanyang bag. Nung umagang yon, ipinaalam sa kanya ni Mateo na ang lahat ng pag-aari ng mga Tanaka ay tuluyan ng kinumpiska ng mga bangko at ng gobyerno dahil sa mga ilegal na transaksyon ni Kenichi at Hiroshi. Ang tanghing natira ay ang maliit na trust fund na iniwan ng tatay ni Yumi at ang bahay sa probinsya na nakapangalan sa kanya bago pa ang kasal. Yumi, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Tanong ni Mateo habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa kanila. You can still fight for the company assets. May laban tayo dahil ikaw ang asawa. Tumingin si Yumi sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang mansion na dati nilang tinitirhan. Mateo, ang perang yon ay dinumihan ng kasakiman at luha ng maraming tao. Ayaw ko nang may anumang koneksyon sa nakaraang yon. Ang kapayapaan ay hindi nabibili ng bilyon-bilyon. Sapat na sa akin na meron tayong masisilungan ni Nana. Sa loob ng sasakyan, habang gumabagtas sila sa kalsada palayo sa sementeryo, tila naging isang mabilis na pelikula sa isip ni Yumi ang bawat sampal, bawat panlalait, at bawat gabing hindi siya nakatulog. Ngunit na yon, ang bawat larawang yon ay dahan-dahang naglalaho, napapalitan ng imahe ng isang simpleng bahay na may malawak na harden at amoy ng dagat. Wait, Mateo! Pakihinto ang sasakyan! Biglang utos ni Yumi. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang lumang flower shop. Nakita ni Yumi ang isang lalaking nakatalikod, nakasuot ng isang kupas na jacket at may suot na sombrero. Ang lalaki ay tila hirap sa paglalakad. Bahagyang nakakaladkad ang kanyang kaliwang paa. May binibili itong isang bugkos na mga dilaw na kampupot, ang paboritong bulaklak ni Yumi. Napatigil ang tibok ng puso ni Yumi. Ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay tila nakakilala sa tindig ng lalaking iyon. Kenichi? Bulong niya sa sarili. Mami, may problema po ba? Tanong ni Nana. Wala Nana. Akala ko lang may nakita akong kakilala. Sagot ni Yumi. Ngunit hindi niya maalis ang kanyang paningin sa lalaki. Nang lumingon ang lalaki para tanggapin ang sukli, ang kalahati ng kanyang muka ay natatakpan ng sombrero, ngunit ang nakalitaw na bahagi ay puno ng mapupulang paso at peklat. Saglit silang nagkatinginan sa pagitan ng salamin ng sasakyan. Walang galit sa mga mata ng lalaki. Ang tanging naroon ay isang malalim na lungkot at isang hiling ng kapatawaran. Dahan-dahang tumalikod ang lalaki at naglakad palayo. Unti-unting nawawala sa gitna ng maraming tao sa bangketa. Mateo, ituloy mo na ang pagmamaneho. Wika ni Yumi. Ang kanyang boses ay nanginghinig. Yumi, nakita mo ba ang nakita ko? Tanong ni Mateo sa seryosong tono. Huminga ng malalim si Yumi at hinawakan ang kanyang dibdib. Hayaan na natin siya, Mateo. Kung siya man yun, ang pananatili niyang buhay sa gitna ng kanyang mga peklat ay ang kanyang sariling parusa. At ang hindi ko paghahanap sa kanya ay ang aking huling regalo. Pagdating nila sa kanilang pansamantalang matutuluyan, isang maliit na apartment malapit sa opisina ni Mateo, dumiretso si Yumi sa banyo para maghilamos. Gusto niyang hugasan ang huling alikabok ng sementeryo sa kanyang mukha. Ngunit pagtingin niya sa salamin, napansin niya ang isang maliit na kahon na nakapatong sa ibabaw ng lababo. Isang simpleng kahon na kulay asul. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, nakahiga ang kanyang lumang wedding ring. Ang singsing na iniwan niya sa mesa bago ang sunog. Ngunit may kasama itong isang maliit na papel. Walang pangalan, walang pirma. Isa lamang itong maikling pangungusap na nakasulat sa Tagalog. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano magmahal. Kahit huli na. Napaupo si Yumi sa sahig, yakap-yakap ang maliit na kahon. Ang bawat hikbi niya ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang uri ng pagpapakawala. Ang huling hibla ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng naputol.
Eksaktong sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang unknown international number. Pagpindot niya sa accept, isang boses ng babae ang narinig. Isang boses na hindi niya inaasahan. Yumi, si Clara ito. Alam kong galit ka sa akin, pero kailangan mong malaman ang totoo bago ako tuluyang makulong. Si Hiroshi, hindi siya namatay sa sunog para sa pera. May huling dokumentong itinago si Doña Consolacion na magpapatunay na ikaw ang tunay na tagapagmana ng lupain kung saan itinatayo ang bagong proyekto ng gobyerno. Hindi mo kailangan ang pera nila, Yumi. Sila ang nagnakaw sa'yo, simula't simula pa. Lahat ng pagtitiis ko, lahat ng sampal na tinanggap ko sa bahay na iyon, galing pala sa perang, sa akin naman talaga. Ang boses ni Yumi ay naging isang mahinang halinghing ng kawalan ng paniniwala. Ang hawak niyang cellphone ay dahan-dahang namulas sa kanyang mga daliri, ngunit hindi niya narinig ang pagbagsak nito sa malambot na alpombra. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagdaloy ng dugo sa kanyang mga tenga, tila isang malakas na agos ng tubig na sumisira sa huling dam ng kanyang pasensya. Nararamdaman ni Yumi ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri, habang ang kanyang dibdib ay tila binibiyak ng isang katotohanang mas matalas pa sa anumang kutsilyo. Ang bawat pangumutya ni Doña Consolacion tungkol sa kanyang pagiging pulubi at walang pinag-aralan, ang bawat pagtrato sa kanya bilang isang libreng katulong, lahat ng iyon ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking pagnanakaw. Ang pamilyang pumatay sa kanyang dangal ay ang pamilyang nabuhay at yumaman gamit ang pawis at lupain ng kanyang sariling ama. Bakit? Bakit kailangang umabot sa ganito? Saan kinuha ng mga Tanaka ang kapal ng mukha na apihin ang taong nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan ng kanilang mansyon? Ang mga tanong na ito ay tila mga bubog na umiikot sa isipan ni Yumi. Bawat isa ay humihiwa sa kanyang natitirang bait. Mommy? Bakit kayo nakatulala? Are you okay? Ang boses ni Nana ay tila nanggaling sa malayo. Bagaman nakatayo lang ang bata sa pintuan ng banyo. Nabalik ang diwa ni Yumi nang marinig ang pag-aalala sa tinig ni Nana. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang cellphone. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyot. Ngunit ang kanyang puso ay nagniningas sa galit. Nana, tawagan mo si Mateo. Sabihin mo, kailangan nating pumunta sa lumang munisipyo ng probinsya na yun din. Utos ni Yumi. Ang boses niya ay kasing lamig ng marmol. Makalipas ang ilang oras, sa loob ng sasakyan ni Mateo, ang katahimikan ay tila isang mabigat na ulap. Binabasa ni Mateo ang mga digital copies ng dokumentong ipinadala ni Clara mula sa kulungan. Ang bawat paglipat ng pahina sa tablet ay may kasamang malalim na buntong hininga mula sa abogado. Yumi, hindi lang ito basta lupain, wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Ang Hacienda de Isco, ang tatay mo ang orihinal na tagapagmana nito. Nung nagkasakit ang lolo mo, ginamit ng tatay ni Kenichi ang isang maanomalyang deed of sale para makuha ang titulo kapalit ng pambayad sa ospital. Pinalabas nilang binenta ng tatay mo ang lupa. Pero sa totoo lang, pinapirma lang siya sa isang blankong papel habang siya ay deliryo. Kaya pala ganun na lang ang katapatan ni tatay sa kanila. Bulong ni Yumi habang nakatingin sa labas ng bintana, pinapanood ang pagdaan ng mga luntiang bukid. Akala niya, may utang na loob siya dahil iniligtas nila ang buhay niya. Hindi niya alam, ninakawan na siya bago pa siya makabangon. And the irony, Yumi? Pagpapatuloy ni Mateo. Ang bagong airport project ng gobyerno ay dadaan mismo sa gitna ng lupang ito. The compensation alone is worth billions. Billionaire ka na sana noon pa, kung hindi ka lang nila ginawang alipin. Naramdaman ni Yumi ang paghawak ni Nana sa kanyang kamay. Mommy, I'm so sorry. I didn't know. I feel so ashamed that I grew up with that money. Tumingin si Yumi sa bata at bahagyang ngumiti, isang malungkot na ngiti.
Hindi mo kasalanan ng kasalanan ng mga matatanda, Nana. Pero ngayon, kailangan nating ituwid ang mali. Pagdating nila sa lumang munisipyo, ang amoy ng lumang papel at simento ay sumalubong sa kanila. Sa loob ng archives, nahanap nila ang orihinal na titulo. Doon, sa ilalim ng pirma ng kanyang ama, ay may isang maliit na marka, isang fingerprint na hindi kay Isko. Ito ay kay Doña Consolacion. This is forgery, Yumi. Isang malinaw na krimen, seryosong sabi ni Mateo. Lalabas na sana sila ng munisipyo nang mapansin ni Yumi ang isang lalaking nakaupo sa isang mahabang bangko sa labas. Nakasuot ito ng kupas na sombrero at ang kanyang kaliwang kamay ay balot ng benda. Sa tabi niya ay may isang maliit na bayong na puno ng mga gulay. Huminto ang mundo ni Yumi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang tindig na yon, ang paraan ng paghinga, ito ang lalaking sumira sa kanya. Ngunit ito rin ang lalaking huling nagligtas sa kanya sa gitna ng apoy. Kenichi, tawag ni Yumi sa isang pabulong na tono. Dahan-dahang tumingala ang lalaki. Ang mga paso sa kanyang muka ay mas malinaw sa ilalim ng liwanag ng araw. Ang dati niyang makinis na balat ay ngayon parang lupang natuyo at nagbitak-bitak. Ngunit ang kanyang mga mata niya ay wala ng bakas ng yabang. Tanging pagsisisi na lamang ang natira. Yumi, ang boses ni Kenichi ay parang gasgas na plaka, paos at mahina. Hindi ko inaasahang makikita kita rito. Dada! Sigaw ni Nana at agad na tumakbo patungo sa lalaki. Ngunit huminto ang bata nang makita ang itsura ng kanyang ama. Dada, what happened to you? Yumuko si Kenichi. Pilit na itinatago ang kanyang mukha sa ilalim ng sombrero. Wala ito, Nana. Ito ang nararapat para sa isang taong bulag. Yumi, nalaman mo na ba? Nalaman ng alin, Kenichi? Ang tungkol sa pagnanakaw niyo sa pamilya ko? Tanong ni Yumi. Ang kanyang boses ay hindi nagalit, kundi puno ng pagod. Tumango si Kenichi. Noong nasa hospital ako, nahanap ko ang mga sulat ni Mommy. Gusto ko sanang sabihin sa'yo bago pa ang lahat, pero natakot ako. Natakot akong iwan mo ako kapag nalaman mong wala pala kaming yaman na maipagmamalaki sa'yo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Yumi. Kenichi, minahal kita noong wala pa tayong lahat. Minahal kita dahil akala ko ay mabuti kang tao. Hindi pera ang kailangan ko. Respeto lang, Kenichi. Respeto na kailanman ay hindi niyo naibigay. Dahan-dahang tumayo si Kenichi, hirap na hirap sa kanyang mga sugat. Nandito ako para ibigay ang huling pirma na kailangan mo. Ang quitclaim para sa lahat ng ari-arian. Isuko ko na ang lahat, Yumi. Wala na akong pamilya. Wala na akong mukhang ihaharap. Ang tanging hiling ko lang, huwag mong hayaang maging katulad ko si Nana. Inabot ni Kenichi ang isang lukot na papel kay Mateo. Pagkatapos, lumingon siya kay Nana at dahan-dahang hinawakan ang pisngi ng bata gamit ang kanyang kamay na walang benda. Be a good woman, Nana. Listen to your real mother. Tinalikuran sila ni Kenichi at nagsimulang maglakad palayo papunta sa direksyon ng mga bukid kung saan nagsisimula na ang paglubog ng araw. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang pagkaladkad ng paa, isang tunog ng pag-alis na hinding-hindi makakalimutan ni Yumi. Mami, hindi ba natin siya pipigilan? Tanong ni Nana habang umiiyak. Huminga ng malalim si Yumi at niyakap ang bata. Hayaan mo siya, Nana. Iyon ang kanyang paraan ng pagbabayad. Ang kalayaan ay may kanya-kanyang presyo. At para sa kanya, ang presyo ay ang mabuhay sa anino ng kanyang mga nagawa. Habang nakatayo sila sa labas ng munisipyo, hawak ang mga dokumentong magpapabalik sa kanya ng lahat ng ninakaw na yaman. Naramdaman ni Yumi ang isang kakaibang ginhawa. Hindi dahil magiging bilyonaryo na siya, kundi habil sa wakas.
Ang pangalan ng kanyang ama ay malinis na. Mateo, wika ni Yumi habang nakatingin sa palubog na araw. Gusto kong itayo ang isang foundation sa lupang ito. Para sa mga kababaihang biktima ng pang-abuso sa loob ng sarili nilang tahanan. I want this place to be a sanctuary of healing. Isang magandang simula, Yumi, sagot ni Mateo. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa harap nila. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang lalaki na hindi pa nila nakikita noon. Isang lalaking may hawak na lumang medalyon na katulad ng suot ni Yumi noong bata pa siya. Yumi? Anak ni Isko? Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Salamat sa Diyos. Nahanap din kita. Ako ang kapatid ng tatay mo. Ang tiyuhin mong itinago nila sa loob ng maraming taon. Ang mga piraso ng aking pagkatao na inakala kong habambuhay nang nawala ay dahan-dahang nagbabalik. Tila mga ligaw na ibon na sa wakas ay nahanap ang daan pauwi sa kanilang pugad. Ang medalyong hawak ng matandang lalaki ay kumikinang sa ilalim ng huling sinag ng araw, tila isang maliit na sulo sa gitna ng dapit hapon. Hindi mapigilan ni Yumi ang panginginig ng kanyang mga labi habang nakatitig sa mukha ng lalaking nagpakilalang Tio Ben. Ang mga mata nito ay may parehong hugis at lumbay na nakita niya sa kanyang ama bago ito pumanaw. Isang lumbay na dulot ng mga taon ng pangungulila at mga lihim na pilit itinago ng mga mapang-aping kamay. Nararamdaman ni Yumi ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang tambol na nagbabadya ng isang bagong yugto. Ang hangin sa labas ng munisipyo ay naging mas presko. Dala ang amoy ng basang damo at ang pangako ng isang katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. Binitawan ni Yumi ang kanyang bag at dahan-dahang lumapit sa matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginghinig na tila isang batang muling nakatagpo ng nawawalang laruan. Tio Ben? Ang boses ni Yumi ay halos isang bulong. Takot na baka ang lahat ng ito ay isa lamang magandang panaginip na maglalaho sa kanyang pagkurap. Yumi, anak, patawad. Ang boses ni Tio Ben ay garalgal sa emosyon. Patawad kung ngayon lang ako dumating. Sa loob ng maraming taon, pinalabas ni Doña Consolacion na pumanaw na kaming lahat sa isang sunog sa aming bayan. Pinuto nila ang lahat ng komunikasyon namin kay Isko. Akala ng tatay mo, wala na siyang pamilya, kundi ang mga tanaka. Isang malakas na habdi ang naramdaman ni Yumi sa kanyang dibdib. So, they isolated him. Ginawa nilang mag-isa si tatay para wala siyang ibang makapitan kundi sila. Para maging alipin nila siya habang buhay. Tumango ang matanda habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang mga luha. Hindi lang yan, Yumi. Alam nilang ikaw ang susunod na tagapagmana. Kaya noong mamatay ang tatay mo, tiniyak nilang mapapasa kamay ka ni Kenichi. You were never a wife to them, Yumi. You were an insurance policy. Isang titulo na kailangan nilang ikulong sa loob ng kanilang mansion. Napaupo si Yumi sa sementong baitang ng munisipyo. Ang lahat ng sampal, ang lahat ng pangungutya ni Doña Consolacion tungkol sa kanyang pagiging walang pinagmulan ay isa palang malaking panloloko. May pamilya siya. May dangal siya. At higit sa lahat, may mga taong tunay na nagmamahal sa kanya na pilit na inalis sa kanyang buhay. Lumingon si Yumi kay Nana, na tahimik na nakikinig sa gilid. Ang bata ay nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang gumagalaw dahil sa tahimik na pag-iyak. Mommy, I'm so sorry. Hikpi ni Nana habang lumalapit kay Yumi. I was part of their lie. I treated you like a nobody, but you were actually the one who owned everything. I feel so disgusted with myself. Hinila ni Yumi si Nana sa isang mahigpit na yakap. Sa gitna ng sakit, naramdaman ni Yumi ang pagdaloy ng isang uri ng pagpapatawad na hindi niya inakalang kaya niyang ibigay. Hush, Nana. Sabi ko sa iyo, ang nakaraan ay tapos na. Ang mahalaga ay ang katotohanang hawak natin na yon. Tumayo si Yumi
at hinarap si Attorney Mateo at Tio Ben. Ang kanyang aura ay nagbago. Wala na ang bakas ng pagiging biktima. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyong kasing tibay ng Nara. Mateo, kailangan nating simulan ng proseso, wika ni Yumi sa isang matatag na tono. Gusto kong bawiin ang bawat sentimo at bawat pulgada ng lupang kinuha nila sa tatay ko. Hindi para sa karanyaan, kundi para itayo ang Hacienda de Isco. Itatayo natin ang Bahay Pag-asa para sa mga kababaihang katulad ko na dumanas ng pang-abuso at pagnanahaw ng danggal. Makalipas ang ilang linggo, tumayo si Yumi sa gitna ng malawak na lupain na dati ay pag-aari ng kanyang pamilya. Ang mga bulldozer ay nagsisimula na sa paglilinis ng lugar, ngunit hindi para magtayo ng isang marangyang mansion. Ang tunog ng mga makina ay tila isang kanta ng pagbabago, isang ingay na naghuhugas sa katahimikan ng kawalan ng katarungan. Kasama niya si Nana, na ngayon ay aktibong tumutulong sa pagpaplano ng foundation. Ang bata ay nagbago na. Simple na ang suot nito at mas madalas nang makitang may hawak na libro kaysa sa mamahaling gadgets. Sa tabi nila ay si Mateo, na hindi kailanman lumisan sa tabi ni Yumi sa bawat hakbang ng laban sa korte. Nabalik lamang ang diwa ni Yumi nang may lumapit na isang trabahador. "Ma'am Yumi, may nahanap po kami sa ilalim ng pundasyon ng lumang bodega ng mga Tanaka habang nagde-demolish." Inabot ng lalaki ang isang maliit na kahon na gawa sa bakal. Kinakalawang na ito at punong-puno ng lupa. Nang buksan ito ni Yumi sa harap ni na Mateo at Tio Ben, bumungad ang isang tumpok ng mga sulat. Ang mga sulat ay galing kay Isko, ang kanyang ama, na hinding-hindi nakarating sa kanyang pamilya. Binasa ni Yumi ang huling sulat. Ang tinta ay medyo kumupas na, pero nababasa pa rin. "Ben, kung mababasa mo ito, iligtas mo si Yumi. Alam ko na ang ginagawa nila sa mga dokumento. Huwag mong hahayaang maging alipin ang anak ko sa pamilyang walang puso. Ang yaman natin ay nasa kanyang mga kamay, hindi sa kanilang mga vault." Niyakap ni Yumi ang sulat sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang haplos na nagpapagaling sa lahat ng kanyang mga sugat. Sa wakas, nalaman niyang hindi siya pinabayaan ng kanyang ama. Ninakaan lamang sila ng pagkakataon. "Mommy, look!" turo ni Nana sa langit. Isang makulay na bahaghari ang nabubuo sa kabila ng mga bundok, kasabay ng mahinang pag-ambon na tila nagbabasbas sa kanilang bagong simula. "Handa ka na ba, Nana?" tanong ni Yumi. "Handa na po, Mommy, para sa bagong buhay natin." Ngunit habang papaalis sila sa site, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa harap ng gate. Sa loob nito, isang babaeng may suot na malaking salamin at bandana ang nakatingin sa kanila. Si Clara. Siya ay pansamantalang nakalaya dahil sa piyansa at pakikipagtulungan sa gobyerno. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng pera, kundi ng isang bagay na mas mapanganib. Dahan-dahang ibinaba ni Clara ang kanyang salamin at bumulong sa hangin. "Hindi pa tapos ang laro, Yumi. Ang huling lihim ni Doña Consolacion ay nasa akin. At hinding-hindi ka magkakaroon ng kapayapaan hanggat hindi mo ito nalaman." Akala mo ba ay tapos na ang lahat, Yumi? Akala mo ba ang pagtatayo ng mga pader na ito ay sapat na para ibaon ang katotohanang pilit nilang ninahaw sa pagkatao mo? Ang boses ni Clara ay tila isang malamig na hanging galing sa sementeryo, bumubulong sa gitna ng ginagawang pundasyon ng Bahay Pag-asa. Nakatayo siya sa bukana ng construction site. Suot ang isang kupas na itim na trench coat. Malayo sa imahe ng marangyang babaeng pilit umagaw sa buhay ni Yumi. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim, tila may dalang lason na handang ibuhos sa anumang oras. Nararamdaman ni Yumi ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na ang kapayapa ang pilit niyang itinatayo ay marupok pa rin sa harap ng mga anino ng nakaraan. Tumingin siya sa paligid. Ang mga trabahador ay abala sa kabilang bahagi, at si Mateo ay kasalukuyang nga sa loob ng munisipyo para sa huling pirma. Sila lang dalawa ni Clara ang naroon
Sa ilalim ng nagbabadyang ulan na tila nagbibigay ng bigat sa bawat hininga. Ano pa ang kailangan mo, Clara? Wala na ang pera, wala na ang mansion. Ano pa ang gusto mong sirain? Tanong ni Yumi. Ang boses niya ay matatag, ngunit may bahid ng pagod. Dahan-dahang lumapit si Clara. Ang bawat hakbang niya sa lupang binubungkal ay lumilikha ng isang mabigat na tunog ng pagkadurog. Huminto siya sa tapat ni Yumi at kinuha ang isang lumang envelope mula sa kanyang bag. Isang envelope na may tatak ng selyo ng pamilya Tanaka na tila nabulok na sa tagal. Ito ang huling baraha ni Doña Consolacion. Nahanap ko ito sa ilalim ng kanyang kama bago niyo kami palayasin. Panunuya ni Clara. Akala mo ba ay si Kenichi lang ang nagtraidor sa'yo? Akala mo ba ay biktima lang siya ng kanyang ina? Pinuksan ni Clara ang envelope at inilabas ang isang dokumento. Basahin mo, Yumi. Basahin mo ang petsa kung kailan pinirmahan ni Kenichi ang paglilipat ng titulo ng lupa ng tatay mo. Hindi ito pinirmahan noong nakaraang taon. Pinirmahan ito 1 linggo bago ang kasal nyo, 10 taon ang nakakalipas. Nabitawan ni Yumi ang hawak niyang blueprint. Ang papel ay dahan-dahang tinangay ng hangin, ngunit hindi niya ito magawang habulin. Ang kanyang buong mundo ay tila muling nyanig ng isang lindol na mas malakas pa sa lahat ng kanyang hinarap. Anong ibig mong sabihin? Bulong ni Yumi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit. Ibig sabihin, Yumi, pinakasalan ka ni Kenichi hindi dahil sa mahal ka niya, kundi dahil yon ang kondisyon ni Doña Consolacion para makuha nila ang lupa nyo ng walang kahirap-hirap. He knew everything from the very start. He wasn't a victim of his mother's manipulation. He was her partner in crime. He played the role of a loving husband while he was busy stealing your heritage, piece by piece. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa dibdib ni Yumi. Mas matindi pa ito kaysa sa sampal o sa sunog. Ang isiping ang 10 taon ng kanyang buhay ay itinayo sa ibabaw ng isang malamig at kalkuladong plano ng lalaking itinuring niyang buhay ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang natitirang tiwala. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Tanong ni Yumi. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng manubig. Dahil ayaw kong ikaw lang ang masaya habang ako ay mabubulok sa kulungan. Sagot ni Clara ng may pait. Gusto kong malaman mo na kahit anong foundation ang itayo mo rito, ang pundasyon ng buhay mo ay puro kasinungalingan. Tinalikuran ni Clara si Yumi at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit bago siya makalayo, isang boses ang narinig mula sa likuran ng isang tumpok ng mga hollow blocks. Iyon ang katotohanan. At yun din ang aking huling parusa. Lumingon sina Yumi at Clara. Mula sa mga anino, lumabas ang lalaking balot ng mga piklat sa mukha at may pilay na paglalakad. Si Kenichi. Ngunit hindi na siya ang dating Kenichi na may suot na mamahaling suit. Siya ay nakasuot ng kupas na t-shirt at maong. Ang kanyang anyo ay tila isang taong matagal nang namumuhay sa kalsada. Kenichi! Bulong ni Yumi. Dahan-dahang lumapit si Kenichi. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng pagkaladkad ng paa. Huminto siya sa harap ni Yumi. Hindi kayang tumingin ng diretso sa kanyang mga mata dahil sa matinding kahihiyan. Totoo ang sinabi ni Clara, Yumi. Wika ni Kenichi. Ang boses niya ay garalgal. Noong una, ginawa ko yon dahil kailangan ko ng pera para sa kumpanya. Pero sa paglipas ng mga taon, habang nakikita ko ang kabutihan mo, ang katapatan mo, unti-unti akong kinain ng konsensya ko. I wanted to tell you, I swear. Pero natakot ako na kapag nalaman mo, hinding-hindi mo na ako matitingnan sa paraang dati mong ginagawa. So, you chose to keep me as an alipin while you enjoyed my wealth? Sigaw ni Yumi. Ang kanyang galit ay tuluyan ng sumabog. 10 taon, Kenichi. 10 taon akong nagmakaawa para sa pagmamahal mo. Habang alam mong ninanakawan niyo na ang pamilya ko. Lumingon si Yumi kay Nana, nakakarating lang at nakatayo sa di kalayuan, nakikinig sa bawat salita. Ang bata ay nakatakip ang kamay sa kanyang bibig.
Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati para sa kanyang dada. Nana, pumasok ka sa loob. Utos ni Yumi, ngunit hindi kumilos ang bata. Patawarin mo ako, Yumi. Uling pagsusumamo ni Kenichi habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ni Yumi. Ang pagluhod niya sa putikan ay lumika ng isang mahinang tunog ng pagsuko. Hindi ko hinihiling na tanggapin mo ako ulit. Nandito lang ako para ibigay ang huling testamento ni Mommy na itinatago niya. Ito ang magpapatunay na ang lahat ng assets na nakuha namin ay dapat nang ibalik sa pangalan mo. Inabot ni Kenichi ang isang maliit na susi sa isang safety deposit box. Diyan nakatago ang lahat. Kunin mo na, Yumi, at sana, balang araw, kahit sa kabilang buhay, mapatawad mo ang isang taong masyadong naging mahina para maging tapat. Tiningnan ni Yumi ang susing nasa kanyang palad. Nararamdaman niya ang init nito, tila nagbabagarin sa sakit na nakaraan. Tumingala siya sa langit, hinahayaan ang mga patak ng ulan na humalo sa kanyang mga luha. Sa sandaling iyon, isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw, tila isang huling hudyat ng pagwawakas ng isang mahabang pighati. Dahan-dahang tumayo si Yumi ng tuwid. Tumingin siya kay Kenichi, pagkatapos ay kay Clara na ngayon nakamasid lamang. Kinuha niya ang dokumentong ibinigay ni Clara at, sa harap nilang lahat, dahan-dahan niya itong pinunit. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay naging kasing linaw ng isang deklarasyon ng kalayaan. Hindi ko kailangan ang dokumentong ito para malaman kung sino ako, Kenichi. Wika ni Yumi. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at pagpapatawad. At hindi ko kailangan ang yaman mo para itayo ang buhay ko. Ang hustisya ay hindi nakukuha sa paghihigante, kundi sa pagpili na huwag maging katulad nyo. Yumi, bulong ni Kenichi. Umalis ka na, Kenichi. Mabuhay ka sa anino ng iyong mga ginawa. Iyon ang magiging sapat na parusa sa'yo, sabi ni Yumi. And Clara, go back to your cell. Ang lason na pilit mong ibinubuhos ay hindi natatalab sa akin. Habang naglalakad si Kenichi palayo sa gitna ng ulan, dahan-dahan ding umalis si Clara, tila isang natalong sundalo. Nanatiling nakatayo si Yumi sa gitna ng site. Lumapit sa kanya si Nana at Mateo. Hinawakan ni Nana ang kamay ni Yumi at sa pagkakataong ito, naramdaman ni Yumi ang isang tunog ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng 10 taon. Mommy, are you okay? Tanong ni Nana. Oo, Nana. Sa wakas, malaya na tayo. Tunay na malaya, sagot ni Yumi. Habang papalubog ang araw sa likod ng mga bundok, ang ulan ay dahan-dahang tumitila. Iniiwan ang amoy ng basang lupa na handa ng tamna ng mga bagong binhi ng pag-asa. Ang Bahay Pag-asa ay hindi lamang isang gusali. Ito ay naging simbolo ng isang babaeng tumayo mula sa abo ng pagtatraidor para maging liwanag sa iba. 1 taon ang mabilis na lumipas, na tila mga pahina ng isang makapal na libro na dahan-dahang binubuklat ng panahon. Ang amoy ng sampagwita at sariwang damo ay nanunuot sa bawat sulok ng malawak na beranda ng Bahay Pag-asa. Nakatayo si Yumi. Suot ang isang simpleng puting blusa na tila sumasalamin sa kapayapaang ngayon nananahan sa kanyang puso. Pinagmamasdan niya mula sa malayo ang mga batang naglalaro sa harden at ang mga kababaihang abala sa kanilang mga livelihood training. Ang lupain ng kanyang ama, ang Hacienda de Isco, ay hindi na isang lupain ng pagnanakaw. Ito na ngayon ay isang santuwaryo ng paghilom. Nararamdaman ni Yumi ang init ng tasa ng tsaa sa kanyang mga palad. Ang bawat singaw nito ay tila nadadala ng mga alaala ng nakaraan na ngayon wala na ang hapdi. Wala na ang mga peklat ng sampal sa kanyang pisingi. At wala na rin ang bigat ng mga tanikalang gawa sa utang na loob. Sa harap niya, sa ibabaw ng kanyang mesa, ay ang isang litrato ng kanyang ama na tila nakangiti sa kanya. Ina, handa na po ang mga dokumento para sa scholarship program sa susunod na buwan. Lumingon si Yumi at nakita si Nana. Ang dating spoiled na dalagita ay isa na ngayong masigasig na katulong sa foundation.
Wala na ang mga mamahaling alahas at mapang-aping pananalita. Ang kanyang mga mata ay puno na ng direksyon at tunay na malasakit. Salamat, Nana. Magpahinga ka muna. Kanina ka pa abala. Wika ni Yumi habang hinahaplos ang buhok ng dalagita. Ang tawag na ina ay hindi natunog ng isang obligasyon, kundi isang himig ng tunay na pagkilala. Okay lang po, Ina. Gusto ko pong matapos ito bago dumating si Attorney Mateo para sa hapunan. Sagot ni Nana nang may matamis na ngiti. Nabalik ang diwa ni Yumi sa realidad nang marinig ang mahinang tunog ng paghinto ng sasakyan sa labas. Hindi ito ang sasakyan ni Mateo. Ito ay isang lumang jeep na puno ng mga pananim. Bumaba ang isang lalaki, may suot na sombrero na natatakpan ang muka. Inilapag nito ang isang basket ng mga sariwang gulay at prutas sa tapat ng gate, kasama ang isang maliit na sobre, bago mabilis na umalis nang hindi tumitingin sa likuan. Alam ni Yumi kung sino yon. Buwan-buwan, ang lalaking yon ay nagpapadala ng ani mula sa kanyang maliit na sakahan sa malayong bayan. Binuksan ni Yumi ang sobre at doon ay nakita ang isang maikling sulat kamay. Ang ani ng aking pagsisikap ay alay ko sa mga taong tinulungan mong bumangon. Patawad at salamat sa pagkakataong mabuhay sa katotohanan. Walang pirma. Ngunit alam ni Yumi na ito ang paraan ni Kenichi ng paghingi ng tawad. Ang dating tagapagmana ay isa na ngayong payak na magsasaka. Binubungkal ang sariling lupa upang bayaran ang mga kasalan ng hindi na mabubura ng pera. Mommy, pinatawad yun na ba talaga siya? Tanong ni Nana habang nakatingin sa basket ng mga gulay. Huminga ng malalim si Yumi. Ang kanyang paningin ay malayo. Tila tinatagusan ang mga bundok sa abot tanaw. Ang pagpapatawad, Nana, ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Pinatawad ko na siya, hindi dahil nararapat siya rito, kundi dahil nararapat akong magkaroon ng kapayapaan. Ang galit ay isang bilanggo na ang susi ay nasa kamay natin. Lumapit si Attorney Mateo, bitbit ang ilang mga bulaklak. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na haligi sa buhay ni Yumi. Walang mga salitang kailangan. Sapat na ang kanilang pagkakaunawaan na ang buhay ay hindi laging kailangang maging magarbo para maging makabuluhan. Handa na ba ang lahat? Tanong ni Mateo. Handa na, Mateo. Handa na para sa bagong kabanata, sagot ni Yumi. Habang lumulubog ang araw, naghahalo ang kulay kahel at lila sa langit. Tila isang painting na gawa ng isang mahusay na pintor. Sa gitna ng Hacienda de Isco, ang tunog ng tawanan ng mga kababaihan at ang huni ng mga ibon ay naging isang symphony ng tagumpay. Ang kwento ni Yumi ay hindi nagtapos sa paghihigante. Nagtapos ito sa pagbawi sa sariling dangal. Nahanap niya ang sagot sa 3 mahahalagang tanong. Pinatawad na niya ang kanyang sarili. Nahanap na niya ang tunay na kapayapaan sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. At natutunan niyang ang tunay na yaman ay hindi nasa mga bank account, kundi nasa kakayahang tumayo at maging liwanag sa kabila ng kadiliman. Ang huling sulyap ni Yumi sa salamin bago pumasok sa loob ng bahay ay nagpakita ng isang babaeng hindi na kailanman muling yuyuko sa sinuman. Siya ay si Yumi, ang anak ni Isko, ang reyna ng kanyang sariling tadhana. Ang pag-ibig na nakakasakal ay isang sumpa, ngunit ang pag-ibig na nagpapalaya ay ang tunay na milagro.